Nice, meron na uling upload. Pa-shoutout po Sir JD from Angeles, Pampanga. Last year ko lang po kayo na-subscribe dahil nakita ko ang Facebook page nyo at YouTube channel nyo. Simula po noon hanggang ngayon, makwento nyo na ang libangan kong pakinggan mapa-umaga, tanghali o gabi. Palagi ko kayong pinapakinggan. At kanina lang po dumating yung order ko na Kandili bracelet at 12+1 mantra bracelet. Maraming salamat po Sir JD. Maraming salamat at shoutout sa iyo, MCK Videos. Maraming salamat sa patuloy na suporta at solid yung mga kinuha mong gamit ha. 12+1 mantra, anti-stress bracelet yan na may kasamang prosperity dahil dun sa dragon, yung 12 beads, nare-represent niyan yung 12-month cycle of the year. Tapos yung Kandili bracelet mo, pampaswerte naman sa lahat ng aspeto. Congratulations sa mga gamit mo kabayan. At sa ibang kabayan na gusto magpa-shoutout, comment nyo lang dito at kung gusto nyo din yung gamit na nakuha ng kabayan natin, i-visit nyo lang po www.lekamerchandise.com. Kapag dyan kayo nag-order, free shipping na. Sagot ko na yung shipping fee mga kabayan. Huwag na natin patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ismael. Walang eksaktong taon. Marinduque. Nandito ka lang pala, Ismael. Halika na. Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo eh. Wika ni Mang Atemar. Tatang, hanggang kailan po ba tayo mamumuhay ng ganito? Palagi na lang nagtatago sa mga tao, hindi nakikihalubilo, umiiwas sa lahat. Bakit po ba dito tayo nakatira? Ismael, mga aswang tayo at kailanman. Walang puwang ang mga kagaya natin sa mundo ng mga tao. Aalipustahin lang nila tayo. Huhusgahan. Kahit anong kabutihan ang gawin mo, masama pa din ang magiging trato nila sa'yo dahil iba ka. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit kailangan magkaroon ng harang sa pagitan natin at ng mga tao. Kung tutusin, kaya naman nating mamuhay kasama nila, hindi ba? Oo, kaya natin pero ang mga tao hindi. Kailanman, hindi magiging mapayapa ang pamumuhay ng mga kagaya natin sa mundo nila. Lumaki sa isang pamayanan ng mga hindi pangkaraniwang nilalang itong si Ismael. Simula pagkabata, mga aswang na ang nakakasalamuhan nito. Tama ang inyong narinig. Nasa pamayanan ng mga aswang si Ismael. Ang kanyang ama, ang pinuno ng kanilang lahi. Ngunit nang mamatay ito, dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman, ibinalik ng mga kalahi ang pamumuno sa lolo ni Ismael na si Mang Atemar. Isang bagay lang ang tanging pangarap ng binata simula pa noon hanggang sa magkaisip ito. Ito ay ang mamuhay sa mundo ng mga tao. Ngunit alam niya, imposibleng mangyari ang ganitong kaganapan. Mapanghusga ang mga tao at sa oras na malamang aswang siya, panghusga. Panguusig ang mararanasan. Nakita ni Mang Atemar ang pagnanais ni Ismael. Wala naman itong masamang tangka sa mga tao. Ang nais lang ng apo, magkaroon ng buhay na normal na ipinagkait sa kanya ng kapalaran. Sa paglipas ng panahon, araw-araw pa ring nakikita ng matanda si Ismael, nakaupo sa tuktok ng burol, habang pinagmamasdan ang kapatagan. Ismaela po, paano kung sabihin ko sa'yo, may paraan para mamuhay ka sa mundo ng mga tao? Kung meron man lolo, matagal ko na sanang sinunggaban yan. Alam ko, pero ang tanong, handa ka bang tanggapin ang mga kapalit nito kung sakali? Kahit ano lolo ibibigay ko.
Magkaroon lang ng buhay na normal. Hindi sa ayaw ko sa angka natin pero gusto ko maranasan ang buhay sa labas ng kutang do. Kung ganon, sumunod ka sa akin na po. Dali-daling tumayo ang binata. Bagaman nagtataka sa mga kinikilos ng matanda, sinundan niya ito hanggang sa bukana ng nayon. Ano po bang ginagawa natin dito sa bukana? Nandito ang katuparan ng iyong pangarap, Ismael. Sa oras na tumawid ka sa kabilang bahagi ng arko, tuluyan kang makakalimutan ng ating mga kalahi. Maging ako, pati ang iyong ina, hindi ka na makikilala. Ito ang kapalit ng gusto mong kalayaan. Nagdalawang isip si Ismael. Ngunit mas matimbang sa kanya ang pagnanais na maranasan ang pamumuhay sa labas ng nayon. Handa po akong tanggapin ang kapalit. Pero mukhang niloloko niyo lang ako eh. Hindi ako nagbebero. Kung talagang nais mong mamuhay ng normal, lumabas ka sa arkong yan at ikaw mismo makakapagpatunay. Sa susunod na lang, Lolo. Halika na nga. Nagugutom na ako eh. Wika ng binata sabay lakad palayo sa arko. Lingid sa kalaman nito, seryoso ang matanda. Bagaman hindi nito seneryoso ang sinabi ni Mang Atemar, hindi rin ito nawala sa kanyang isipan. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na nagtulak sa binatang lumabas ng arko. Tahimik ang nayon ng mga sandaling yun. Ginagawa ng mga taga roon ang pang-araw-araw na alituntunin nang biglang dumating ang isa sa mga kasama. Sugatan at halos hindi na makilala dahil sa pasa sa buong katawan. Napag-alaman ng mga taga-nayon na nahuli ito ng isang pangkat ng malalakas na manunugis. Ngunit nakatakas ito. Lingid sa kalaman ng mga taga-nayon, sinadya siyang pakawalan upang masundan pabalik sa kanilang nayon. Hindi nga nagtagal, nagdatingan ang mga armadong kalalakian. Hindi nakapaghanda ang buong nayon kaya madali silang nagapi. Kahit ang mga gabunang nasa lugar, hindi nakaligtas sa bagsik ng mga manunugis. Nang mga sandaling yun, nasa tuktok ng burol si Ismael. Nagulat ito nang makita ang makapal na usok na nagmumula sa nayon. Dali-daling bumaba ang binata, ngunit huli na. Dahil nang dumating ito sa tahanan, wala na ang kanyang ina. Nag-aagaw buhay na din si Mang Atemar. Lolo! Lolo, gumising po kayo. Anong nangyari? Sino ang may gawa nito sa inyo? Umubo ng mahina ang matanda. Nagmulat ng mata. May kinuha sa kanyang leeg at inilagay kay Ismael. Ismael, kunin mo ang bertod na ito. Gamitin mo para iligtas ang iyong sarili. Pumunta ka sa mundo ng mga tao at mabuhay ng payapa. Bilisan mo, bago pa dumating ang mga manunugis. Hindi, Lolo. Isasama ko kayo. Halika na, bubuhatin ko kayo. Hindi na, iho. Hindi na rin ako magtatagal. Malubha na ang sugat ko. Iligtas mo ang iyong sarili. Lumabas ka sa nayon. Pumunta sa bayan. Doon mo hanapin ang iyong sarili. Mamuhay ka ng normal. Huwag kang mag-alala. Dahil nasa maayos na kaming kalagayan ng nanay mo. Sige na, bago ka pa maabutan. Itinulak palayo ni Mang Atemar si Ismael. Wala nang nagawa ang binata, kundi iwan ang ina at matanda. Habang papalayo ito sa nayon, nakita ng binata ang paglamon ng apoy sa buong lugar. Napasigaw ang binata sa sobrang galit.
Ipinangako nito sa sarili na ipaghihiganti ang nangyari sa kanyang mga kanayon. Lumabas ng arko ang binata at sa wakas, tumambad sa kanya ang daan papunta sa bayan. Hindi malaman ni Ismael ang mararamdaman ng mga sandaling yun. May bahagi sa kanyang isipan na dapat maging masaya dahil nakamit na nito ang matagal ng pangarap na mamuhay sa mundo kasama ang mga tao. Ngunit naroon pa rin ang sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Naglakad si Ismael papunta sa bayan hanggang sa marating nito ang bukana. Hindi alam ng binata kung saan magsisimula. Noon lang siya nakakita ng napakaraming tao at dahil napakalayo ng pinagmulan, naramdaman ang matinding pagod. Naupo siya sa gilid ng daan at sumandal sa puno. Hindi na malayan, unti-unti nang nakakaidlip. Ilang sandali pa may kunsinong tumapik sa kanya, dahilan para magising ang binata at dali-daling tumayo. O kalma lang, nakatulog ka sa tabi ng daanan. Alam mo bang bawal matulog sa dinadaanan ng mga tao? Wika ng isang lalaki. Nakasuot ng itim na damit. May dalang baril. Ang buong akala ni Ismael, isa sa mga manunugis ang taong yun. Dali-daling umatras ang binata, hinawakan ang patalim. Isa ka sa kanila, ano? Huwag kang lalapit. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Kumalma ka nga. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Pero hindi ako kaaway Isa akong konstable. Nako, may dala-dala ka pang kutsilyo. Alam mo bang bawal yan? Bawal? Konstable? Ano yun? Halatang bago ka lang dito O siya, ka nga sumama ka sa akin. Parang hindi ka pa kumakain Hindi kita pwedeng pagkatiwalaan. Hindi nga kita kilala Naku, oo nga pala. Ang pangalan ko ay Conrado. Isa akong konstable o tagapagpatupad ng batas sa bayan. Ikaw ba, anong pangalan mo? Ako si Ismael. Taga doon ako sa nayong nasa tuktok ng kabundukan. Napatingin si Conrado sa itinuro ng binata. Ngunit nang ibalik nito ang tingin kay Ismael, kumaripas na ng takbo. Ha? Wala namang baryo sa gawing... Teka, oy, saan ka pupunta? Naku naman Dali-dali niya itong sinundan. Alam ng Ginoo. Mapanganib ang bayan lalo na para sa mga dayong kagaya ng binata. Ilang minuto din ang nakalipas bago niya nahanap ang binata. Nakatayo ito sa harap ng kainan. Sinasapo ang tiyan. Dumukot ito sa kanyang bulsa upang kunin ang ibinigay ni Lolo Atemar. Matapos ay pumasok sa loob ng kainan. Sinundan nito ni Conrado. Nakitang nakaupo ang binata sa bakanting mesa. Nakatalikod sa kanya, kaya hindi napansin na paparating na siya. Nanatili itong nakatayo sa malayo. Pinagmamasdan ang kilos ni Ismael. Hanggang sa tumayo ito, lumapit sa mga nakahaing pagkain. Nagsimulang magturo ang binata at binigyan ito ng tagasilbi. Matapos kunin ang pagkain, bumalik sa mesa at nagsimulang lantakan ang pagkain. Halatang gutom. Wala siyang pakialam sa mga taong nasa paligid. Naging sentro ng atensyon si Ismael dahil kakaiba ang kasuotan at napakahaba ng buhok nito. Nakatarintas sa likuran. Matipuno ang pangangatawan ng binata. May ilang tattoo sa braso. Mga letrang hindi maunawaan. Maging sa muka, may ilang letrang nakasulat, partikular sa kanang bahagi ng noo, pababa sa kanyang pisngi. Hinintay ni Conrado na matapos kumain ang binata dahil alam nito ang susunod na mangyayari. Ilang sandali pa nilapitan nito ng serbidora, siningil ng kinain. Ipinakita ni Ismael ang hawak na kwintas. Pasensya na po kayo Ito lang ho yung meron ako
Sana sapat na to. Nagalit ang serbedora dahil para sa kanila walang halaga ang kwintas. Pero para kay Conrado, isa itong bagay na walang katumbas ang halaga. Tinawag ng serbedora ang dalawang kalalakihan sa labas. Dali-dali namang pumasok ang mga ito upang kumprontahin si Ismael. Makikialam sana si Conrado, pero laking gulat nang biglang tumayo ang binata. Hinawakan ang kamay ng isa sa mga lalaki. Napalod ito. Nagmakaawang bitawan. Sumuntok pa ang isa, pero nagawa pa ding pigilan ni Ismael. Handa akong pagbayaran ng pagkakautang ko, pero hindi sa ganitong paraan. Pasensya na kayo. Wala ako may pangbabayad sa mga kinain ko eh. Kaya kung maaari sana, babayaran ko na lang sa ibang paraan. Hindi pumayag ang may-ari ng kainan, kaya nagpatawag uli ito ng mga tauhan. Sa pagkakataong yon nakialam na si Conrado. Teka, sandali lang. Hindi naman kailangang umabot sa ganitong tagpo eh. Manong, magkano ba yung kinain ng binata? Babayaran ko na lang. Maliban sa mga nasirang upuan ha, saka yung pagpapagamot sa mga tauhan mo ha. Nang sabihin ng may-ari ang halaga, agad naglabas ng pera si Conrado. Inilapag sa mesa. Hinila palabas si Ismael. Anong ginagawa mo? Baka isipin nila natatakot ako ha? Ako natatakot para sa kanila. Halika nga, sumama ka sa akin. Mag-usap tayo ng masinsinan. Isinama ni Conrado ang binata papunta sa isang lugar na walang tao. Magsabi ka nga ng totoo. Saan ka galing? Sinabi ko na po sa inyo kanina. Doon po ako sa baryo na nasa tuktok sa kabilang bundok. Bakit po ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Mukhang ikaw ang may kailangan sa akin, bata. Halika, sumama ka sa bahay. Doon ka muna. Delikado magpagala-gala dito sa kabisera. Lalo pat dayuhan ka. Mamaya mapagdiskitaan ka ng grupo ng mga kalalakihan dito eh. Ganun ho ba? O sige ho. Nakahinga ng maluwag si Conrado. Dahil kahit papano, nailigtas niya ang buhay ng binata. Alam nito ang tungkol sa nayon na mga gabunan at hindi rin lingid sa kalaman na nanggaling doon si Ismael. Pagdating sa kanilang tahanan, ipinakilala ni Conrado ang binata sa amang manggagamot. O Conrado, sino ba yung kasama mo? Mukhang katutubo. Opo tay. Si Ismael nga pala. Dito muna siya sa inyo ha. Delikado kasi kapag naroon siya sa estasyon eh. Baka pagdiskitaan lang na mga kasama ko. Mamaya ko na po ipapaliwanag ang lahat. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho eh. O sige, wala problema. Iho, ang pangalan ko ay Paeng. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa pamamahay ko. Maraming salamat po sa inyo. O siya, maiwan muna kita dito ha. Babalik din ako mamaya. Magdadala ako ng pagkain. Sige Manong, maraming salamat do ha. Ang mabuti pa maglinis ka muna ng katawan. Halika, may mga damit si Conrado na hindi na ginagamit. Tignan mo kung kakasya sa'yo. Dali-daling naglinis ng katawan ng binata at nagbihis. Pagkatapos ay lumabas ng tahanan. Ayan, di mas mukha ka ng tao. Sandali at kukuha kita ng makakain. Wag na po tatang. Kumain na po ako sa bayan kanina eh. Magpapahinga na lang po muna ako sa ilalim ng puno. Ha? Ay, nako. Doon ka matulog sa silid mo. Halika, sasamahan kita. Pumasok ang dalawa sa tahanan. Hinatid ng matanda si Ismael sa kanyang silid. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog ang binata. Nagising ito bandang hapon dahil narinig niya ang sigaw ng isang babae. Nanumbalik sa isipan ng binata ang pangyayari sa nayon, kaya bigla nitong sinipa ang pintuan. Laking gulat ng lahat ng nasa sala.
lahat ng binabaing tikbal. Ano ko ba naman, iho? Bakit bigla mong sinipa yung pito? Anong nangyayari? Nasaan ang mga kalaban? Napagtanto ni Kapaeng na nananaginip lamang ito. Sinampal niya ng mahina si Ismael. Agad natauhan. Aray, masakit yun ah. Huh? Anong ginagawa ko dito? Saka sino tong mga tao, Kapaeng? Mga pasyente ko sila. Mukhang nanaginip ka ata. Ano ba nangyari? Ay, wala naman po. Pasensya na po kayo ha. Ang akala ko kasi may kaguluhang nangyayari. Sige ho. Dito na po muna ako sa loob ng kwarto. Yaman din lang na nandito ka na. Bakit hindi mo muna ako tulungan? Napakaraming pasyente ngayong hapon. At mukhang matatagalan ako kung walang katuwang. Sige po, Dadang. Ito ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Ismael. Mula sa pagiging katuwang ng matanda, natuto itong manggamot. Hindi na nagulat si Kapaeng dahil sinabi ni Conrado ang totoong pagkatao ng binata. Napakabilis itong natutunan ang lahat ng mga itinuro ni Kapaeng. Mula sa pinakasimpleng pamamaraan hanggang sa pinakakomplikadong kaso na nangangailangan pa ng paggamit ng mga dasal. At ang pinakaunang pasyente ng binata, isang dalagang tagabayan. Dinala ito isang araw na halos namamaga ang buong katawan. Ayon sa mga magulang, pinatingin na nila ang dalaga sa mga espesyalista pero iisa lang ang naging sagot. Wala silang nakitang karamdaman. Unang hawak pa lang ni Ismael, agad nitong natukoy ang pinagmulan ng karamdaman ng dalaga. Kapaeng, may isang taong nagtanim sa kanya ng sakit. Hindi ito kulam o barang. Sa totoo lang, hindi po ito masama. Anong ibig mong sabihin, Ismael? Paanong hindi naging masama? Tignan mo ang kalagayan ng dalaga. Namamaga ang buong katawan. Meron po siyang nainom ng gamot na gagamitin sana para matanggal ang nararamdamang sakit sa puson. At ito ang naging reaksyon ng katawan niya. May buhay po sa loob ng sinapupunan ng inyong anak. Anong sinabi mo? Buntis ang dalagang to. Opo, walang duda, Tatang. Nagdadalang tao ang dalagang yan. Walang nagawa ang dalaga kundi aminin ang totoo sa kanyang mga magulang. Ayon pa dito, pinakiusapan niya ang lahat ng mga doktor na huwag sabihin sa mga magulang ang totoo. Magagalit ang mga ito. Pero naging kabaliktaran ang nangyari na malamang magkakapos sila. Matapos ang gamutan, nagpaalam ang mag-anak. Nakakapagtaka. Paano mo nalaman ang lahat ng yon? Naamoy ko po ang bata sa sinapupunan ng dalaga. Oo nga pala. Bakit ko ba palagi nakakalimutan kung ano ka? O siya, maglipit na tayo nang makapagpahinga. Habang nag-aayos ng mga kagamitan sa panggagamot, biglang dumating si Conrado. May kasama itong lalaki. Walang malay, pero tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway. Mukhang nalason yata yung tao na to, Tay. Dito lang nangyari malapit sa atin. Kaya imbis na sa ospital ko dalhin, nagbakasakali akong... Hindi nalaso ng taong yan, Manong. May kung anong nilalang sa loob ng tiyan niya. Unti-unti itong lumalaki. Nayang gawang taong ito, Ismael. Yun ba gusto mong sabihin? Ganun na nga po, Tatang. Nako, hindi ko kayang gamutin ang ganyang uri ng karamdaman. Wala akong kaalaman sa... Hindi na naituloy ni Kapaeng ang sasabihin dahil biglang hinawakan ni Ismael ang dibdib ng lalaki. Kung sino ko mang nilalang na nasa loob ng katawan ng taong to, lumabas ka o dyan kita tatapusin. Nakita ng dalawa. Nagliwanag ang mga tattoo ni Ismael. Indikasyon. Aktibo ang kapangyarihan ng binata. Bilang isang gabunan, nagawa nitong utusan ang nilalang
na itinanim ng isang aswang. Matapos siyang iligtas ang buhay ng lalaki, dali-dali itong lumabas ng tahanan at naglaho sa kadiliman. Walang kaalam-alam ang dalawa na nagawa ng matunton ni Ismael ang kinaroroonan ng aswang na nagbigay ng sumpa sa lalaki. Ilang oras ang nakalipas. Bumalik ito. Bitbit ang ulo ng isang matandang babae. Si Aling Lydia, mabaging langit. Totoo nga ang usap-usapan tungkol sa kanya. Dahil sa nagawa ng binata, sunod-sunod na pasyenteng may kinalaman sa Yanggaw ang dinala sa kanila. Isa-isa naman itong nagamot ng binata. Kasabay nito, ang pagpatay sa mga aswang na nagdudulot ng perwisyo sa mga tao. Ngunit ilang taon ang nakalipas. Isang araw, bigla na lang nawala si Ismael. Hindi alam ng mag-ama kung saan ito nagpunta. Mahabang panahon ang inantay nila Conrado hanggang sa sumapit na ang araw ng pamamaalam ni Kapaeng. Nagulat ang Ginoo nang makitang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran si Ismael. Ibang-iba na ang itsura. Naging mas matipuno ang pangangatawan at naging kulay puti ang lahat ng buhok. Sa huling pagkakataon, kinausap nito si Kapaeng upang magpaalam. Nagpasalamat sa lahat ng nagawang tulong. Matapos ilibing ang matanda, kagad na ding umalis si Ismael. Ayon dito, tutugisin niya ang mga kalalakihan na umubos sa kanilang angkan bilang pagiganti. At ang tagpong yun, ang huling pagkikita ni Conrado, pati na rin ni Ismael. O mas kilala sa katawagan, isang gabunan na naging manggagamot. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jobert. Taong 1962, probinsya ng Batangas. Bahagi ng kilusan si Jobert at sa unang araw sa larangan, napasabak sa paghahanap ng halimaw na walang pangalan. Narinig na ito noon, pero dahil sa kawalan ng matibay na pruweba, nanatiling usap-usapan hanggang sa sumapit ang araw na ito. Inaatasan ko ang lahat, baguhan man o batikan, kinakailangan makiisa sa paghahanap sa nilalang. Ang sabi ng yumao nating kaibigan na siyang nakakita, ang mga huling salita niya, matatagpuan ang halimaw sa tabi ng lawa. Kailangan mag-ingat dahil mahilig itong maglaro sa imahinasyon ng tao. Tandaan nyo, walang tubig ang lawa. Sa oras na may tubig, inatake na ang pag-iisip nyo. Wika ni Kaberning. Kaberning, paano namin malalaman kung yan na pala ang nilalang? Hindi ka pa nagbibigay ng malinaw na imahe ng kalaban. Paano kung sa paghahanap namin doon, hindi namin alam, nakikipagsabayan na pala siya sa amin? Tanong ni Mang Waldo. Matalinong katanungan, Waldo. Walang pangalan ang halimaw at hindi ito nag-iisa. Animoy patay na binuhay gamit ang isang mahika. Bangkay ang itsura nito at kapag nakaamoy kayo ng bulok na laman na may kasamang alat ng dagat, yan na ang nilalang. Hindi ko matukoy kung aswang o anong klase ng elemento. Nakita nyo naman kung anong nangyari sa isa sa mga kaibigan natin. Nakakabuhay ng interes ang kalaban. Walang pangalan. Patay na binuhay ng mahika. Matatagpuan sa lawa na walang tubig. Huminaon ka lang, Kaberning. Nandito lahat ng mahuhusay mong antingero. Kahit ilan pa ang grupong yan, titiyakin naming mahuhuli at makakapagbayad yan. Aasahan ko yan sa inyo. Ang mga baguhan, sumama kayo sa batikan. Huwag magsama ang puro baguhan para maiwasan natin ang malaking problema. Sige na,
Kumilos na kayong lahat. Ikaw, Jobert, sa akin ka sumama. Dala-dala mo naman siguro ang tangan mo, hindi ba? At saka, ilang orasyon na bang nasa ulo mo at kayang paganahin? Hindi naman po sa pagmamayabang pero yung lahat ng laman ng libreta ko kabisado ko na. Mabuti naman kung ganon. Para mapabilis ang pagpunta natin sa lawa, sasakay tayo ng pasagad. Marunong ka naman siguro magmaneho ng kalabaw, ano? Wala akong problema. Sanay po ako sa gawaing bukid kaya madali lang yan para sa akin. Kanya-kanya sa paglalakbay ang lahat. Iba't ibang grupo. Kanya-kanya ng pamamaraan para makarating sa lawa ng mabilisan. May gumamit ng kabayo. May naglakad. At katulad nila, may gumamit din ng pasagad. Kaso nga lang sobrang bagal ng kilos ng kalabaw. Hindi maiwasang magtanong kay Mang Waldo. Manong, mas mabilis pa yata kung maglalakad tayo eh. Naunahan pa tayo na makasama natin oh. Hindi ko na sila nakikita. Dito lang po ba tayo sa pasagad? Sinadya ko ang ganitong transportasyon. Pagkatapos ilibing ni Marco, sinimulan ko na ang sariling investigasyon. Hindi naman sa lumabag ako sa panuntunan ni Caberning. Gusto ko lang kumilos ng naaayon sa aking hinuwa. Bukod sa sinabi ni Caberning kanina, natuklasan ko na umaaligid sa kagubatan ng mga halimaw. Malakas sila. Tuso, mapaglaro. Kung hindi ka alisto, madaling malin lang. Sarili mo din ang magpapahamak sa'yo. Hayaan mo maglakad ang kalabaw. Ibaling mo ang pansin sa paligid. Katulad ng sinabi ni Mang Waldo, may napapansin si Jobert. Tahimik ang paligid. Wala ni isang tunog ng kuliglig o kahit kaluskos ng dahon. Ang mga anino ng puno ay parabang may nakatago na kung ano. Kalmadong nagpatuloy sa pagmamasid, siniguradong hindi mahuli ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, kalabaw naman ang nagbigay senyales. Umuurong sa paglalakad na parabang may nakikita sa daan. Ilang beses pa nitong sinubukan na bumalik pero pinigilan ni Jobert. Napilitan nitong maglakad pero umiiwas ng tingin ng diretsyo. Naging maingay. Naging malikot. Nang sulyapan si Mang Waldo, lihim itong nagpakawala ng orasyon. Bumunot na rin ng patalim si Jobert. Tinalasan ang pandama at paningin. At dahil na-impluwensya ng ritual ni Mang Waldo, naging malinaw sa binata ang takbo ng paligid. Hindi lang isa ang umaaligid. Hindi rin mabilang kung ilan. Pero ang sigurado, nakaabang ang mga kalaban. Umalingasaw ang amoy patay. Eksaktong amoy na inilarawan ni Caberning. Maya-maya pa, isa-isang lumapit ang mga ito. Dahilan para luminaw sa paningin ang mga itsura. Yung bangbangkay na nakalublob sa tubig sa mahabang panahon. Lumobo. Nangingitim pero parang maputla. Mahirap ipaliwanag pero malakas ang amoy ng pagkakaagnas. Ang muka ay mayahalin tulad sa baboy. Nanlilisik ang mga mata. Naglalabasan ang mga pangil. May kabaan ang dila. May hahalin tulad sa tao ang hubog. Pero halimaw bilang kabuuan. Hindi ito nagpadalos-dalos ng kilos. Matyagang pinagmasdan ang pagdaan nila. Matagumpay naman silang nakausad. Pero nagtataka si Jobert kung bakit hindi pwedeng umatake si Mang Waldo nang payapa ang paligid. Saka nagtanong, Manong, huwag niyo po sanang mamasamay ng itatanong ko. Pagkakataon na dapat yun para sumugod eh. Pero bakit pinili niyong manahimik? Ano po bang plano niyo? Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Hindi porket nakita na natin ang kalaban, susugurin na natin kaagad. Bago sa atin ang nilalang na ito, kaya kailangan mo ng pag-aralan ng presensya, kalaw, lakas at kainaan. May napansin na po ba kayo sa mga ito? Yung lakas nila, ano din po yung kainaan? May ideya na ako.
Pero kailangan pa ng kumpirmasyon. Pabilisin mo ang takbo ng kalabaw. Habulin natin ang mga kasama. Baka sakaling meron silang nakalap na impormasyon. Paglipas ng sandali, nakarating na ang dalawa sa lawa. Nagkalat ang mga kasama. Nagsimulang maganap. Nagtaka si Mang Waldo dahil maliban sa kanila, wala pang kahit sino na nakakita o nakaramdam man lang sa mga kalaban. Inusisa niyang mabuti ang bawat isa, pero lahat ng ito ay umiling. Sumunod si Jobert sa matanda nang lumakad ito sa pinakagitna ng lawa. Sila na lang ang naiwan sa lugar dahil ginalugad na ng mga kasama ang magkabilang gubat. Makiramdam ka, Jobert. Hindi ba malakas ang puwersa na nakadikit sa mga bato? Ang ibig sabihin, nakaapak na rito ang mga nilalang bago pa dumating ang mga kasama natin. At kung tama ang hinala ko, hindi kaya inabangan din nila ang pagdating natin. Ibig niyo po bang sabihin, posibleng hindi lang tayo yung naghahanap sa mga kalaban? Sila rin nag-aantay sa atin? Mahirap ilagay sa salita pero ganon ang hula ko. Pumunta ka sa bahaging yon at dito naman ako. Makiramdam ka. Hanapin ang bawat bakas. Kanya-kanya sa paglapat ng orasyon. May lumilitaw na bakas, pero bago pa man maunawaan, nagtaka si Jobert dahil basa ang inapakan. Maya-maya pa biglang nagkatubig ang lawa. Masyadong mabilis ang pagtaas kaya hindi na nakaalis pa. Jobert, marunong ka naman lumangoy, hindi ba? Gamitin mo ang dasal sa libretang pula. Makakatulong yan para makasabay ka sa kalaban. Huwag na huwag kang magpapadala sa takot. Wika ng matanda. Pero hindi na buong narinig ang boses. May puwersang humila sa ilalim. Naramdaman ang pagkapit sa binti, pero walang makita na nilalang. Sinimula ni Jobert ang pag-usal ng dasal at tama ang sinabi ni Mang Waldo. Binasag nito ang sabulag ng kalaban na ngayon ay nasa harapan at nakikita na ang wangis. Humugot ng punyal at nakipagtuos. Kaso nga lang, masyadong makunat ang katawan. Hindi tumalabang patalim at sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas sa atake ng kalaban. Natatarantang lumangoy, kaso sa halip na pumaibabaw, lalo siyang dinagit sa ilalim. Sa puntong ito, napansin ang paglapit ng mga nilalang, pumalibot sa kanya. Sabay nagpakawala ng nakakakilabot na tunog. Humaba ang dila ng mga ito. Nagsimulang pumulupot sa katawan ng binata. Hindi nakalaban ng kapusin sa hininga. Bumagsak ang katawan. Nagsimulang mawalan ng malay. Nang biglang narinig ang boses ni Mang Waldo. Sinundan ng malakas sa sampal. Bumalik sa ulirat. Walang tubig ang lawa pero basang-basa. Pinaglaruan tayo ng mga nilalang, pero hindi nila nakayanan ng puwersa ko. Ngunit hindi nangangahulugan na mas malakas ako. Sa pagkakaunawa ko, pinagbigyan lang tayo. Ayos ka lang ba, Jobert? Akala ko, mamamatay na ako eh. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Halika, masama ang kutob ko rito. Kailangan na nating umalis. Lalong nagtaka dahil pagbalik, sila na lang ang iniintay na para bang ang tagal nilang nawala. Nagulat pa ang mga kasama sa itsura nilang basang-basa. Nakaengkwentro nyo ba yung mga nilalang? Anong nangyari, Waldo? Mabutit nakaligtas kayo. Mabuti nga at buhay pa kami. Mabuti nakalusot sa kalaban eh. Kaberning, mas malakas sila kumpara sa inaakala natin. Nakita ko sila, mata sa mata. Napasubok sa lakas eh. Mabuti na lang, hindi nila binalak na patayin kami kagad, kaya ito nakaligtas pa. Tama ka sa sinabi mo. Pinaglalaroan nila ang imahinasyon ng tao. Pero hindi lang sila nasa tabing lawa.
Umaaligid sila sa kagubatan at kung hindi mo tatalasan ng pandama, hindi mapapansin ang presensya. Kung hinahanap natin sila, sila naman ay nakaabang sa atin. Nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinasabi mo ba na tinutugis nila tayo? Linawin mo nga. Tama, dahil tuso pa sa tuso ang mga nilalang na ito. Kapag natunogan nila na may naghahanap sa kanila, uunahan nila. Maswerte pa tayo sa ngayon. Nagmamasid pa lang ang mga kalaban, hindi diretsong sumusugod. Tayo ang mas manganganib, Kaberning, kapag pinagpatuloy pa natin to. Natahimik ang lahat. Hindi maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Kahit si Kaberning, na lider ng kilusan, hindi na itago ang takot. Pinagpahinga muna ang lahat. Nagbigay ng opinyon kung paanong puksain ang kalaban. Habang abala ang lahat, nilapitan ni Mang Waldo si Kaberning upang humiling. Kaberning, alam kong nasa alanganin tayong kalagayan ngayon. Pero gusto ko sana magpaalam na kami ni Jobert ang hahanap sa mga kalaban. Hindi ito makasariling desisyon, pero isang hakbang yan para protektahan ang buhay ng iba. Kami na muna ni Jobert ang kakalaban sa mga ito. At kapag kailangan namin ng tulong, doon na lang kikilos ang iba. Naririnig mo ba ang sarili mo, Waldo? Para mo na ding hiniling ang kamatayan yung dalawa. At bakit si Jobert? Baguhan lang ang binata. Bakit hindi ko pumili na mga katulad mong ilang dekada na sa larangan? Hindi ba kayo napapaisip kung bakit sa amin lang ni Jobert nagpakita ang mga nilalang? Hindi ba may pinapahiwatig yan? Paano kung sa amin lang talaga nagpakita ang mga kalaban? Wala ring silbi ang iba nating kasama. Masasayang lang ang oras nila. At baka mamaya, sa patuloy na paggalugad sa lawa at kagubatan, sila naman ang malagay sa alanganin. Napabuntong hininga si Kaberning. Matapos ang pag-uusap, wala itong nagawa kung hindi pumayag. Sinimula ng dalawa ang paglalakbay. Hindi nagdala ng maraming gamit. Ang bitbit lang ay maliit na libreta. Anting-anting. Kaalaman na orasyon. Sa isipan ni Mang Waldo, susubukan niyang daanin sa magandang usapan ang lahat. Kakarating pa lang sa lawa, pumalibot kagad ang mga nilalang. Isa lamang ang lumapit na kung ikukumpara ang presensya sa iba, masasabing ito ang pinuno. Naglapat ng orasyon si Mang Waldo upang makausap ito. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ako si Waldo at ito naman ang kasama ko si Jobert. Nandito kami para makipagkaibigan. Wala kaming hangad na kasamaan. Ang gusto lang namin, mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito. Yun kung makikipagtulungan kayo. May limitasyon ang pakikipagkaibigan nyo. Alam naman natin, kalaban ang turing sa isa't isa. Binuhay man kami ng itim na maika, hindi ibig sabihin, hindi kami nakakaunawa. Manunugis kayo at hindi lingid sa aming kamalayan ang plano niyong pagpuksa sa amin. Pasensya na kung ganyan ang dating ng kilos namin. Ang totoo niyan, nagulat lang kami sa nangyari. Biktima niyo ang isa naming kasamahan. Pinapautos ng pinuno na alamin ko nung klase ng nilalang ang pumuksa sa kanya. Ano bang tawag sa inyo? At saan ba kayo nagmula? Mas mainam na hindi niyo malaman. Kahit sino ang tanungin mo sa aking mga kalahi, walang magsasalita. Naging alerto si Jobert nang maghanda ang mga ito. Gagamit na sana ng dasal, pero pinigilan siya ni Mang Waldo. Mga kaibigan, hindi ba dapat magkakasundo tayo? Nilalang kayo sa tubig at kami naman ay antingero na nagmula rin sa tubig ang tangan. Mutya ng tubig ang hawak naming dalawa. Hindi pa ba ito sapat para paunlakan niyo ang pagkakaibigan namin? Pinakita ni Mang Waldo ang gamit. Sumunod naman si Jobert. At katulad ng inaasahan,
Lumambot ang mga ito. Tinanggap ang pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng kaibigan mula sa hanay ng kaliwa. Mang Waldo, sa tingin mo ba ito yung daan para maging payapa ang lugar natin? Hindi ako sigurado. Kakaiba ang pinapaiwatig nila. Pero aasa ko. Tugon ni Mang Waldo. Sabay nilang inihatid ng tanaw ang lumalayong mga limaw. Ibinalita kay Kaberning, pero hindi ito nasihan. At sa hindi inaasahan, pinagdudahan si Mang Waldo at Jobert. Waldo, pasensya na. Pero wala akong tiwala sa ginawa mo. Sa tingin mo ba, may kalaban na tatanggap ng pakikipagkaibigan? Mag-isip ka nga. O baka naman, kasabot kayo ng mga kalaban. Kaberning ang bibig mo. Huwag ka masyadong magsalita. Naging tapat ako sa kilusan. Ilang dekada na ang samahan. Magmula sa araw na natuto ko sa larangan hanggang sa mga sandaling ito. Tapos pagbibintangan mo ko. Naudlot ang pag-uusap ng may dumating. Ibinalita na merong inosenteng nabiktima ang kalaban. Dahil dito, lalong pinagdudahan sina Mang Waldo at Jobert. Ipinag-utos kagad ni Kaberning na pansamantalang ikulong ang dalawa. Subalit hindi nagpatinag si Mang Waldo. Nakalimutan ng pinuno na siya ang may pinakamataas na karunungan sa lahat. Isang salita lang, kaya nang patulugin ang mga bantay. Pinunta ng lugar na pinangyarihan, nakita ang walang buhay na biktima. Nakapalibot ang mga kasamang manunugis. Nagbantay sa paligid habang ang iba ay nag-oobserba. Mukhang hindi tinanggap na mga kalaban ng pakikipagkaibigan natin. Ano sa palagay niyo, Mang Waldo? Mapipilitan tayong gumamit ng dahas. Ganun naman talaga eh. Kung hindi madaan sa pakikipagkaibigan, gilitan natin ang leeg. Inihanda ni Jobert ang sarili sa paparating na laban. Nagtungo sila sa lawa. Sumalubong kagad ang mga kalaban. Wala nang sali-salita. Sinimulan ang digmaan. Kumpara kay Mang Waldo, mabagal ang galaw ng binata. Ito pa lang ang unang pagkakataon na napalaban sa pisikal na pamamaraan. Humahataw ng itak. Sumasambit ng dasal. Matibay ang depensa at atake. Subalit parang hangin ang kalaban. Tumatago sa katawan ng patalim. Hindi nasusugatan. Hindi rin nasasaktan. Iniwasan ng binatang mapatingin sa mga mata nito. Dahil kapag nagkataon, makukulong sa ilusyon sa kailaliman ng tubig. Nang wala pa ring pagbabago sa atake, naglapat ng sabulag. Kaso hindi inasahan na hindi tatalab ang ganitong pamamaraan. Siya pa ang napuruhan. Tumalsik. Habol hininga. Sa pagbagsak ni Jobert, hindi niya na binalingan ang mga ito. Salip dinubog si Mang Waldo. Kampante ang binata dahil kahit sabay na sinugod ang matanda, nakuha pa nitong kalabanin ang lahat. Mabilis ang hataw ng patalim at kamo na sinasabayan ng matataas na uri ng orasyon. Mahina ang pisikal mong kakayahan. Buksan mo ang libreta. Basahin mo ang pahinang. Hindi na ituloy ni Mang Waldo ang sasabihin dahil sinugod ng kalaban. Naunawaan ng binata ang pinupunto nito. Kagad dinampot ang libretang hinagis at sa pagbuklat pa lang ng pahina, mararamdaman na nag-uumapaw ang lakas ng mutya. Ganon din kay Mang Waldo na para bang nakikisa. Pansamantalang natigilan ang mga kalaban. Dumistansya. Napatitig sa kanilang dalawa. Tapos nang basahin ni Jobert ang pahina at sa napapansin, nagsimulang umagos ang tubig mula sa kung saan patungo sa lawa. Inabot kay Mang Waldo ang libreta. Pareho naman tayo ng pinagkukunan ng lakas. Sa tubig, idaan na lang natin ang pagtutuos sa ilalim ng bawat alon. Tignan natin kung kaninong puwersa ang mananaig.
Binulungan ni Mang Waldo ang libreta, basta na lamang pinalutang sa tubig. Sa pagkakataong ito, lalong lumakas ang presensya ng mga kalaban. Sa hudyat, muling nagsalpukan. Si Jobert sa kabilang banda, ginamit ang dasal na itinuro ng yumaong ama. Nagulat pa dahil ngayon palang ginamit at hindi inasahan ng lakas. Kung kanina hindi tinatabla ng kalaban, ngayon isang tama, bumulagta na. Pahirapan man dahil hinihila na rin siya nito sa ilalim ng tubig. Isa-isa ring kumalas ang mga ito matapos hagupitin ng patalim. Sa bawat unday, may nagigilitang liig o hindi kaya naman nasasaksak na ulo. Tinodo na ang puwersa. Lumangoy sa kabila para tulungan si Mang Waldo. Walang awang hinagupit hanggang sa pinuno na lang ang natira. Masama ang titig nito mula sa unahan. O ano? Manonood ka na lang ba? Hindi ka lalaban. Walang sagot mula rito. Sa halip, nagpakawala ng nakakabinging ingay na halos ikasabog na ng pandinig at sa isang kurap naglaho bigla. Lumangoy na rin sa tabing lawa, sinuyod ng tingin ng paligid. Subalit hindi na mahagilap ang nilalang. Presensya, amoy, bakas, walang mahanap. Manong, ibang klase yung libreta nyo ah. Nagbibigay ng lakas sa tubig, tapos yung tubig din yung sumusuporta sa atin. Hindi nakakapagtaka kung bakit ikaw ang pinakamahusay sa kilusan. Hindi natin pwedeng isawalang bahala yung ginawa mong dasal kanina. Marunong ka naman pala eh. Bakit hindi mo ginamit kaagad? Ngayon ko lang po kasi naalala, gawa ng pagkataranta. Hindi ko po kaagad naisip, Manong eh. Sa tingin niyo po ba, napukusa natin yung kalaban? May nakatakas eh. Kung siya lang mag-isa ang natira, sigurado kong lalayo na yun dito. Nasanay na sumugod ng maramihan ng mga yan, kaya imposibleng umatake yun ng mag-isa. Pero wag pa rin tayo magpakampante. Bantayan natin ang lugar. Sinubukan nilang bumalik sa kilusan para ipaliwanag ang lahat. Pero nakabuo ng desisyon ng grupo nila Caberning. Napasawalang bisa ang pagiging membro at hindi na kinilala ng kilusan dahil para sa mga ito, kasabwat sila ng kalaban. Tinanggap naman ng dalawa ang desisyon ng grupo na pagpasyahan na kumilos ng naaayon sa sariling pasya. Nang matapos ang matinding bakbakan sa pagitan ng kalaban, tuloy-tuloy ang agos ng tubig sa lawa. Nagtayo ng kubo sa tabi para mabantayan ng paligid at sa kabutihang palad, hindi na nasundan ang masamang pangyayari. At dahil hindi na nabibilang sa kilusan, wala nang sinusunod na pamamalakad kung hindi ang sariling kagustuhan. Tuloy-tuloy sa pagganap bilang manunugis. Naglalakbay si Mang Waldo para sumaklolo. Si Jobert naman, nanatili sa bahay para pag-aralan ang lahat at mapagpatibay ang karunungan. Nabuhay sila ni Mang Waldo nang malayo sa dikta ng kilusan. Madaling nakakasaklolo sa nangangailangan ng hindi naghihintay na payagan pa ng utos ng mga nakakataas. Para sa kanila, ito ang pinakamalakas na kapangyarihan, ang kakayahan na tumulong sa kapwa. Anong oras mang naisin, anong oras man kailanganin.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Benji. Taong 1974, Masbate. Ayon sa kwento ng angkan ni Benji, nagmula ang angkan nila sa dugo ni Raha Sikatuna na siyang pinaka-kinakatakutang pinuno nung araw. Nagmula sa lalawigan ng Bohol at siyang nagpasimuno ng sandugo o sanduguan. Ang pagsugat ng palad para makipagkamayan, tanda ng pakikipagkaibigan. Pero sa halip na kapayapaan, kalbaryong hindi matapos-tapos ang dulot na mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagpapahirap. Nagsimula ang lahat ng idaan sa sandugo ang dalawang panig. Ninuno ng binata at bantog na mangkukulam. Ninuno ni Benji ang kanang kamay at mandirigma ng Raha, at para matapos ang pananalasa ng mangkukulam, napagpasyahang makipagkasundo. Nung una inakalang magiging maayos ang lahat, pero isa-isang nasawi sa hindi malamang karamdaman ang angkan. May nakaligtas matapos lumapit sa dalubhasang babaylan, pero marami din ang namatay. At ang mga yumao, pinaniniwala ang hindi umalis sa mundo. Patuloy na umaaligid ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi lang basta ligaw ng mga kaluluwa, dahil layunin ng mga ito ang perwisyuin ang susunod na henerasyon ng angkan. Ito ang kwento ng kasaysayan na umabot sa binata. Kwentong hindi maisawalang bahala. Ilang beses nang nagpalipat-lipat si Benji. Tatagal ng ilang buwan, may magpaparamdam. Mga estrangherong umaaligid na nagbabanta ng kamatayan. Una sa kabundukan ng Bohol nagtago pero hindi din umubra. Nasusundan pa rin ang mga ito. Nang marinig na may kaanak sa isla ng Basbate, nag-ipon ng sapat na salapi upang makapunta sa lugar. Sa kabutiang palad ay nakahinga ng kaunti. Nakilala si Tia Belen at Tio Franco na hindi biniyayaan ng anak. Matapos marinig na pareho ng pinagmulang angkan, pinatuloy at kinupkop. Nilinaw din kagad ni Benji ang punto ng panunuluyan. Nakahinga dahil alam ng mga ito ang tungkol sa sumpa ng sandugo. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. 14 anyos ako na magsimulang magtago eh. Yung pakiramdam na kahit saan ka magpunta, may nakabang na kamatayan. Hindi madali. Mabubuhay ka sa takot. At hindi mo rin alam kung sino nga ba ang kalaban at kung sino ang kakampi. Parang masisiraan ka ng bait. Tumatakbo kahit wala namang sumusunod. Mabuti na lang napadpad ako dito sa Masbate. Katulad mo, may kaanak na tinutuluyan. Masasabi ko na sa paglipas ng panahon ng paniniraan ko dito, ligtas naman. Mabuti naman po kung ganon. Ayoko matulad kay tatay at nanay nang maabutan ng kalaban Wala silang awang pinagpapapatay. Kaya ako na lang mag-isa ngayon Tugon ni Benji kay Tio Franco. Ano? Sandali. Sinasabi mo bang totoong nakakapatay ang sinumpang mga kaluluwa? Iyo, paano nakakapatay ang isang espiritu? Nakakahanap sila ng paraan para sumanib. At kapag kontrolado na nila ang katawan at pag-iisip mo, wala kang patutunguhan kung hindi kamatayan. Hindi ko alam na ganyan pala. Ang buong akala ko, tatakutin lang nila para magpalipat-lipat ng tirahan. Ikinalulungkot ko nangyari sa mga magulang mo. Sandali, kung ganyan nga ang galaw ng kalaban, hindi kaya sila din ang pumaslang kay Tio Ramon noon? Natagpuan na lang kasi siyang may tinuturo sa dilim Ilang sandali ang lumipas matapos nun. Sinasaktan niya yung sarili tapos ikinamatay niya. May sugat po ba ang palad pagkatapos? Kung meron man, yan po ang sumpa ng sandugo. Mahabang katahimikan ang namayani. Nabulabog lang ng magsalita si Tia Belen.
Franco, sisingit muna ako sa usapan niya. May kutob ako eh. Hindi kaya nasundan si Benji sa mga sinumpang kaluluwa. Kakagaling ko lang sa tindahan. May nakasalubong ako, pero parang hindi tao. Walang emosyon ng muka. Parang patay na naglalakad. Hindi ba nung nabubuhay ang Tio Ramon mo, may nakikita din tayong ganon? Kagad sinilip ni Benji ang labas. Katulad ng sinabi ng tiyahin, may umaaligid. Agad nagsara ng mga bintana at pintuan. Nagsindi ng maraming gasera dahil ayon sa paniniwala, hindi ito makakalapit kapag may apoy sa paligid. Sa pamamarang ito, pansamantala silang nakaiwas pero hindi pa rin masasabing ligtas sa banta. Sa mga sumunod na araw naging payapa dahil walang nangyaring masama. Nagpasama si Benji sa Chewin para maghanap ng albularyo na tutulong sa problema. Ilang albularyo ang pinuntahan pero wala ni isa ang pumayag. Ayon sa mga ito, katumbas ng kamatayan ang pakikipaglaban sa sumpa ng sandugo. May kaalaman sila tungkol dito. Alam na delikado kaya hindi kayang magbuwis ng buhay. Katulad ni Tio Ramon mo noon, wala ni isa ang tumulong. Maunawaan mo rin naman ang dahilan ng mga albularyo. Sino ba namang mag-aalay ng buhay para sa problema ng iba, hindi ba? Tio, wala ka bang kilalang dibino? Sa pagkakatanda ko, minsan ang naibahagi ni Lolo na dibino ang tumulong sa mga ninuno natin noon para makaligtas. Baka meron pang dibino sa panahon na to. Wala na tayong ibang maaasahan. May kilala ko, pero hindi ko alam kung mahihingian natin ng tulong. Minsan ang nasiraan ng bait yun eh. Nasobrahan siguro sa taas at lawak ng kaalaman. May insidente na rin na nagkamali. Imbis na makatulong, siya pa ang nagpahamak ng pasyente. Ano, itutuloy pa rin ba natin? Nagdadalawang isip si Benji. Matapos timbangin ang sitwasyon, dito na siya sumagot. Siguro wag na lang po. Kung may diferensya ang tutulong sa atin, baka lalong lumala ang kalagayan. Naghahanap ka tayo ng paraan para makaligtas sa banta ng sandugo eh. Tapos malalagay pa tayo sa alanganin. Yun na nga din eh. O siya, umuwi na lang tayo. Pinalipas sa mga araw. Naging kampante din dahil wala nang bakas sa mga kalaban. Kaso nga lang ang inaakalang kapayapaan, paghahanda lang pala para sa mas malaking sakuna. Isang gabi habang nag-aayos ng mais sa kamalig, napansin ni Tia Belen ang tao na nakatingin sa pintuan. Kasywal ang pagtawag niya dahil kakilalang kapitbahay. Kinakausap pero hindi nilingon dahil abala ang atensyon sa ginagawa. Nang makaramdam ng kilabot dahil hindi sumasagot, dito na binalingan pero huli na ng mapagtantong kalaban. Oras nang mapansin ni Benji ang pagkawala ng tiyahin. Tinawag sa kamalig pero walang sumagot. Kinutuban kaya dali-daling nagtungo at naabutan itong nakahandusay. Mulat ang mga mata. May bakas ng pagkakasakal sa leeg. Awang ang bibig. Putlang-putla. Anong nangyari? Belen, gumising ka. Bahal, gumising ka. Dali-daling nagbitbit ng sulo at sinuyod ang paligid. Mula sa unahan, tanaw ang kahina-hinalang tao. Taglay ang itsura ng kapitbahay pero hindi nagpalinlang si Benji. Nagsindi ng isa pang sulo at binato rito. Agad namang umiwas at naglaho sa dilim. Sinundan pero natigilan ng mapagtantong may nag-iintay sa unahan. Sa puntong ito, hindi lang isa o dalawa ang kalaban, hindi na mabilang. Animoy nakaharap sa 100 patay. Iwinasiwas ni Benji ang sulo. Hindi lang pala sa malayo, meron din sa malapitan. Malakas ang amoy na nagdudulot ng pagkasakal.
dali-daling bumalik ng daanan. Humabol ang mga ito, pero hindi nakalapit ng magpakawala na nag-aapoy na pana ang tiyuhin. Mga limaw! Sige, hali kayo. Ipakita niyo ang bangis katulad ng walang awang pagpatay sa asawa ko. Ano? Bakit hindi kayo makalapit sa apoy? Hindi ba patay na kayo? Ano pang kinakatakot niyo? Sinundan nito ng orasyon ni Benji nang ilabas ang habak na naglalaman ng dugo mula sa mga yumaong ninuno. Isa-isang umatras sa mga ito. Pag-alis ng kalaban, kusang naapula ang apoy. Mahabang katahimikan ang namayani, nagluluksa sa pagkasawi ni Tia Belen. Nahati naman ng pag-iisip ni Benji, hindi maiwasang sisihin ang sarili sa nangyari. Sa loob ng binata, kung hindi siya dumating sa bahay na mag-asawa, payapa sana ang mga ito. Nang mapansin ng tiyuhin ang pananahimik, kagad itong lumapit para damayan siya. Iyo, wag mong sisihin ang sarili mo. Walang sino man ang may gusto sa nangyari. Kahit ako kung sana sinamahan ko ang tiyahin mo, may liligtas ko pa sana siya. Pero hindi ito ang panahon para magluksa. Buo na ang pasya ko. Hihingi tayo ng saklolo sa dibinong kakilala ko. Minsan man siyang nawalan ng wisyo, baka umabot sa punto na meron pa rin siyang may tulong. Hindi po ba delikado, Tio? Ikaw na rin ang nagsabi na minsan ang nasiraan ng bait ang dibinong yan. Paano kung salip na itaboy, ipagkanulupa niya tayo sa mga kalaban? Pero paano kung siya ang susi para mapuksa ang sumpa ng angka natin? Iyo, hanggat dumadaloy sa dugo natin ang sumpa ng sandugo, hindi tayo lulubayan ng isinumpang kaluluwa. Hindi lang ito simpleng espiritu, alagad ng kadiliman at impyerno na walang ibang layon kundi patayin ang bawat henerasyon ng angka natin. Nang maramdaman na desperado si Tio Franco, inihanda na lang din ni Benji ang sarili. Napadpad sa balwarte ng dibino. Liblib pero mararamdaman ang lakas ng puwersa. Sobrang tanda na ng dibino at hindi mo aakalaing tao pa. Mahaba ang buhok, balbas, maging ang kasuotan. Medyo nangangamoy lupa, pero sa oras sa pinagbuksan ng pintuan, handa itong mag-alay ng tulong. Pumarito pa rin kayo sa kabila ng pag-aalinlangan. Ganyan ba kayo kadesperado? Kawanigo, ipagpatawad mo ang pambubulabog namin. Alam kong matagal ka nang hindi tumatanggap ng kliyente, pero desperado na po kami. Isinumpa ang angka namin, ang dugong nananalaytay sa ugat. Ito ay dahil sa sandugo sa pagitan ng mga ninuno at mangkukulam noon. Hindi pagkakaibigan ang nakuha namin kung hindi sumpa. Sumpang dadali namin sa kabilang buhay. Nasawi na ang asawa ko kamakailan lang. Nabalitaan ko ang tungkol sa sumpa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng tsansa na makausap ang parte ng angkan nyo. Etong binata, malaki ang laban niya sa isinumpang kaluluwa. Bakit hindi siya kumikilos? Po, ako? Paano ako lalaban? Sa pagsibol ng sumpa, nagtakda din ang pagsilang ng dugong pupuksa. Taglay mo ang dugo na yon, iho. Kumpara sa mga kaanak mo na pinerwisyo ng sumpa, ikaw ang mas hinahabol ng mga ito. Gusto ka nilang patayin habang hindi mo pa nalalaman ang silbi ng pagkatao mo. Sa oras sa mapagtanto mong ikaw ang makakapuksa sa kanila, dito magtatapos ang sumpa. Teka, sandali lang ho. Ako ang pupuksa ng sumpa. Sa paanong paraan? Anong kinalaman ng dugo ko sa sumpang yan? Katulad ng sinabi ko, katumbas ng pagsilang ng sumpa ay ang pagsilang ng dugong pupuksa. Ilang henerasyon ang dumaan bago ka isinilang. Ilang siglong naghirap ang angkan mo dahil sa sumpang ito. Panahon na para tuldukan mo ang lahat.
Hinila ni Benji ang chewin sa labas. Huminga muna ang binata bago nagsalita. Tiyo, ako natatakot sa sinasabi ng Divino eh. Ang alam ko lang, meron akong hawak na abak na kayang magtaboy ng kalaban. Sigurado ba tayo sa sinasabi niyang dugo ko ang pupuksa ng sumpa? Iyo, kung sa tingin mo kaya mo, subukan natin. Pero kung hindi, hindi rin ako makakapayag na magsakripisyo ka. Marami nang nasawi sa angka natin. Ayoko nang madagdagan pa. Bumalik ang dalawa sa loob. Nagpaturo ng gagawin. Sa katanungan na yan, ang binata lang ang nakakaalam ng sagot. Wala akong ideya kung paanong pupuksain ng dugo mo ang sumpa. Pero totoo na ikaw ang susi para matapos ang lahat ng ito. Ang may tutulong ko lang, basbasan kayong dalawa, lalo na itong binata. Sa ilalim ng salita ni Kawaniko, kinargahan ng basbas ang magtiyo. Pero mas mataas kay Benji. Kinuha din ito ang habak para dasalan. Bago umalis, binigyan ng sulo. Ang sulo na ito, hindi namamatay ang apoy sa oras na sumiklab. Hindi rin kinakailangan sindihan dahil kusa itong mag-aapoy sa oras na maramdaman ng kalaban. Sundin mo lang ang nilalaman ng diwa mo, iho. Hayaan mong kumilos ang iyong sarili nang naaayon sa kagustuhan nito. At panghuli, mag-ingat, huwag magpadalos-dalos, huwag magpapalinlang sa mga kalaban. Tatandaan namin ang lahat, Kawaniko. Maraming salamat. Sa oras na maging maayos ang lahat, babalikan ka namin. Sa pagbaybay pa lang ng Dan, kapansin-pansin ang umaaligid na kalaban. Nakiramdam si Benji sa sarili. Hindi pa oras para umatake, kaya nagpatuloy ang paglalakbay. Hindi pa nakakalayo, bumungad ang hanay ng isinumpang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, nagnakaw ng katawan. Hindi katawan ng buhay na tao, kundi mula sa sementeryo. Hinanda ni Benji ang sulo. Katulad ng sinabi ng matandang Divino, kusang nagsindi ang sulo. Mahina ng una, at sa paglitaw ng iba pang nakakubling kalaban, sumiklab ang apoy. Naramdaman na rin ng binata ang puwersa na nagmula sa katawan. Kung ako man ang tatapos ng sumpang ito, handa akong magbuwis ng buhay. Tiyo, maligaya akong nakilala kita. Patawarin mo sana ako sa nangyari kay Tia Belen. Huwag ka munang magpaalam, iho. Hindi naman ikaw ang mamamatay sa digmaan na ito, kundi ang mga halimaw. Handa ka na ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero makikisali pa din ako sa laban. May basbas naman ako ni Kawaniko. Basbas na hindi mabibili ng kahit na sino. Naunang sumugod ang mga kalaban. Gumanti naman ng atake si Benji. Katulad ng sinabi ng Divino, hindi namamatay ang apoy ng sulo. At ang epekto nito sa kalaban, kaunting dampi ng apoy sa balat ay napuksa na kagad. Tuloy ang hataw ng sulo. Hampas ng hampas. Nahirapan sa paglapit ang mga kalaban matapos makita ang nangyari sa mga kasama. Wala ni isa ang lumapit. Kanya-kanya sa pagtago sa dilim. Mahirap ngang patamaan ng itaka mga kalaban dahil parang hangin. Pero kapag sulo, umaapoy. Nababawasan sila. Pero parang ganun pa din karami. Yun nga din po ang napapansin ko, Tiyo. Baka hindi talaga napupuksa ang kalaban. Kaluluwa na sila. Baka ang ginamit nilang katawan lang ang napuksa. Naging alerto muli ng sumugod ang mga ito. Biglaan kung kaya't hindi nakailag. Parehong tumalsik. Pero kagad bumangon si Benji para salubungin ang mga ito. Walang tigil sa pag-unday ng sulo. Winasiwas ng winasiwas. Hampas dito, hampas doon.
Sinabayan din ng pag-oorasyon, pagpapamalas ng bisa ng habak. Sa kabutiang palad na malaya na lang na unti-unti nang nawala. Naglaho man, alam ng binata na hindi dito nagtatapos ang laban. Pansamantalang nakahinga dahil muling tumahimik ang kalaban. Gayunpaman, walang tigil sa pagbabantay ng galaw sa paligid. Salitan sila ni Tio Franco sa pagbabantay tuwing gabi. Hindi hiniwalay ni Benji ang solo ng Divino. Hindi rin hinayaang maapula ang pagsusunog ng bakuran sa pagsapit ng takip silim. Lahat ng gasera sa loob ay nakasindi. Ganito ang sitwasyon sa paglipas ng mga araw. Bumalik ang Magtiyo sa tahanan ng Divino. Naabutan nitong kakabalik lang ng wisyo. Kawaniko, pwede ka na po ba naming makausap? Pasensya na kung nagambala ka namin uli. Mabuti nga dumating kayo ngayon na bumalik na ako sa wisyo. Paminsan-minsan, sinusumpong ako pero huwag kayong mabahala. Nasa tamang pag-iisip na ako. Nakaharap nyo ang isinumpang kaluluwa. Naging maayos ang laban pero hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Mamayang gabi, susugod muli sila. Asahan mo, iho, kailangan mong magbuwis ng buhay. Teka, sandali lang naman po. Magbuwis ng buhay kagad. Buhay ni Benji. Hindi ba pwedeng sabay na lang namin labanan ng mga kalaban? Katulad ng sinabi ko, nananalaytay sa ugat ng binata ang dugo na pupuksa sa sumpang ito. Kung gusto niyong matigil, kailangan magbuwis ng buhay ng binata. Hindi literal na kamatayan. Kailangan mo lang bumigay ng kaunti. Nagkatinginan ang Magtiyo. Kung nag-aalala si Tio Franco, buo naman ang pasya ni Benji. Sa pagsapit ng gabi, nakaharap na naman ang mga kalaban. Sa pagkakataong ito sa mismong tahanan, mabuti na lang malayo ang mga kapitbahay, kaya sila lang din ang nakakaalam ng pangyayari. Inihanda ni Benji ang sulo at nang kumilos pasugod ang mga kalaban, binuhos na rin ang lakas. Paulit-ulit na nag-orasyon, sabay sa unday ng sulo. Unang sandali pa lang nabawasan na ang kalaban. Tinodo na. Walang sinayang na oras. Nang mapansin na mabilis na patumba kapag tinamaan sa muka, mukha na ang pinunterya ng binata. Sa bawat paghambalos ng sulo, maging hangin nag-aapoy. Susundan ito ng paglaho ng kalaban. Sa kabilang banda, si Tio Franco ay ginagamit ang nag-aapoy na pana. Maraming napatay na kalaban. Ipagpatuloy mo lang, Benji. Saka lang tayo tumigil kapag naubos na ang mga buwisit na yan. Bagyang napatra si Benji nang masalayan ang kadiliman. Mula roon, kitang-kita ang pagmamarcha ng mga kalaban. Doble ang dami sa unang grupo. Inipon ng lakas at sinalubong ng atake. Walang tigil sa paghambalos ng sulo. Tumatalsik ang mga kalaban pero bumabangon para sumugod muli. Kumpara sa unang kalaban, doble din ang lakas ng mga ito. Hindi basta-basta napupuksa. Kinakain ang apoy ng sulo. Nang tumalsik matapos tamaan ng atake, sumagi sa isip ang sinabi ng Divino, ang pagbubuwis ng buhay. Kung dugo ang simula ng sumpa, dugo din ang tatapos. Humugot ng punyal, sinugatan ang kanang palad. Muling sumugod. Pinili ang pinakamalakas na hanay ng kalaban. Nang makatsyempo, dinaplisan ang palad nito. Wala mang sugat, wala mang dugo. Pinagdikit ang mga palad. Sinabayan ng hagupit ng sulo. Sa parang ito, malaki ang pagbabago ng laban. Umangil ng napakalakas. Idiniin ni Benji ang pagkakahawak sa palad. Nagpakawala ng nakakabinging sigaw bago napuksa. Sabay ang lahat at sa isang kurap, amoy na lamang ang natira sa hangin.
Napalood si Benji dala ng paghahabol ng hininga. Tuloy ang pagdurugo ng palad. Malapot na malapot ang dugo. Kahit anong pagpipigil, umaagos pa rin. Nangihina na ang binata. Kumapit ka lang, Benji. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Hindi mo ko pwedeng iwan. Ang sabi ni Kawaniko, hindi literal na kamatayan na mangyayari. Pero bakit parang kukunin ka na? Si Tio naman Hindi naman ako mamamatay. Nanghihina lang ako. Ilang sandali pa. Tumigil na ang pagdurugo. Kaso nga lang, inabot ng ilang buwan bago tuluyang bumalik ang lakas. Sa araw na nakuha ng tumayo ng binata, binisita nila muli si Kawaniko, pero naabutan nila ito. Wala ng buhay. Nakaupong nakatitig sa altar. May hawak pa itong libreta. Nagbigay galang na lamang sila sa bangkay. At si Benji, piniling ibalik ang sulo. Maraming salamat sa tulong mo, Kawaniko. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, Kawaniko. Maraming salamat. Sa loob ng binata, may kaunting panghihinayang dahil umabot pa ng ilang taon bago natuklasan na nasa ugat niya nananalaytay ang dugong tatapos sa sumpa. Maraming nadamay, maging si Tia Belen. Pero ganun pa man nagpapasalamat pa rin dahil sa huli. Tapos na ang kalbaryo ng ugat ng sumpa. Tapos na ang kalbaryo ng sumpa ng pagkakaisa. O mas kilala sa katawagan na sumpa ng sandugo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Benji. Taong 1974. Masbate. Ayon sa kwento ng angkan ni Benji, nagmula ang angkan nila sa dugo ni Raha Sikatuna na siyang pinaka-kinakatakutang pinuno nung araw. Nagmula sa lalawigan ng Bohol at siyang nagpasimuno ng sandugo o sanduguan. Ang pagsugat ng palad para makipagkamayan, tanda ng pakikipagkaibigan. Pero sa halip na kapayapaan, kalbaryong hindi matapos-tapos ang dulot na mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagpapahirap. Nagsimula ang lahat ng idaan sa sandugo ang dalawang panig. Ninuno ng binata at bantog na mangkukulam. Ninuno ni Benji ang kanang kamay at mandirigma ng Raha at para matapos ang pananalasa ng mangkukulam, napagpasyahang makipagkasundo. Nung una inakalang magiging maayos ang lahat, pero isa-isang nasawi sa hindi malamang karamdaman ang angkan. May nakaligtas matapos lumapit sa dalubhasang babaylan, pero marami din ang namatay. At ang mga yumao, pinaniniwala ang hindi umalis sa mundo. Patuloy na umaaligid ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi lang basta ligaw ng mga kaluluwa, dahil layunin ng mga ito ang perwisyuin ang susunod na henerasyon ng angkan. Ito ang kwento ng kasaysayan na umabot sa binata. Kwentong hindi maisawalang bahala. Ilang beses nang nagpalipat-lipat si Benji. Tatagal ng ilang buwan, may magpaparamdam. Mga estrangherong umaaligid na nagbabanta ng kamatayan. Una sa kabundukan ng Bohol nagtago pero hindi din umubra. Nasusundan pa rin ang mga ito. Nang marinig na may kaanak sa isla ng Basbate, nag-ipon ng sapat na salapi upang makapunta sa lugar. Sa kabutiang palad ay nakahinga ng kaunti. Nakilala si Tia Belen at Tio Franco na hindi biniyayaan ng anak. Matapos marinig na pareho ng pinagmulang angkan, pinatuloy at kinupkup. Nilinaw din kagad ni Benji ang punto ng panunuluyan. Nakahinga dahil alam ng mga ito ang tungkol sa sumpa ng sandugo.
Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. 14 anyos ako na magsimulang magtago eh. Yung pakiramdam na kahit saan ka magpunta, may nakabang na kamatayan. Hindi madali. Mabubuhay ka sa takot. At hindi mo rin alam kung sino nga ba ang kalaban at kung sino ang kakampi. Parang masisiraan ka ng bait. Tumatakbo kahit wala namang sumusunod. Mabuti na lang napadpad ako dito sa Masbate. Katulad mo, may kaanak na tinutuluyan. Masasabi ko na sa paglipas ng panahon ng paniniraan ko dito, ligtas naman. Mabuti naman po kung ganon. Ayoko matulad kay tatay at nanay nang maabutan ng kalaban Wala silang awang pinagpapapatay. Kaya ako na lang mag-isa ngayon Tugon ni Benji kay Tio Franco. Ano? Sandali. Sinasabi mo bang totoong nakakapatay ang sinumpang mga kaluluwa? Iyo, paano nakakapatay ang isang espiritu? Nakakahanap sila ng paraan para sumanib. At kapag kontrolado na nila ang katawan at pag-iisip mo, wala kang patutunguhan kung hindi kamatayan. Hindi ko alam na ganyan pala. Ang buong akala ko, tatakutin lang nila para magpalipat-lipat ng tirahan. Ikinalulungkot ko nangyari sa mga magulang mo. Sandali, kung ganyan nga ang galaw ng kalaban, hindi kaya sila din ang pumaslang kay Tio Ramon noon? Natagpuan na lang kasi siyang may tinuturo sa dilim eh. Ilang sandali ang lumipas matapos nun. Sinasaktan niya yung sarili tapos ikinamatay niya. May sugat po ba ang palad pagkatapos? Kung meron man, yan po ang sumpa ng sandugo. Mahabang katahimikan ang namayani. Nabulabog lang ng magsalita si Tia Belen. Franco, sisingit muna ako sa usapan niya. May kutob ako Hindi kaya nasundan si Benji sa mga sinumpang kaluluwa. Kakagaling ko lang sa tindahan. May nakasalubong ako pero parang hindi tao. Walang emosyon ng muka. Parang patay na naglalakad. Hindi ba nung nabubuhay ang Tio Ramon mo, may nakikita din tayong ganon? Kagad sinilip ni Benji ang labas. Katulad ng sinabi ng tiyahin, may umaaligid. Agad nagsara ng mga bintana at pintuan. Nagsindi ng maraming gasera dahil ayon sa paniniwala, hindi ito makakalapit kapag may apoy sa paligid. Sa pamamarang ito, pansamantala silang nakaiwas pero hindi pa rin masasabing ligtas sa banta. Sa mga sumunod na araw naging payapa dahil walang nangyaring masama. Nagpasama si Benji sa Chewin para maghanap ng albularyo na tutulong sa problema. Ilang albularyo ang pinuntahan pero wala ni isa ang pumayag. Ayon sa mga ito, katumbas ng kamatayan ang pakikipaglaban sa sumpa ng sandugo. May kaalaman sila tungkol dito. Alam na delikado kaya hindi kayang magbuwis ng buhay. Katulad ni Tio Ramon mo noon, wala ni isa ang tumulong. Maunawaan mo rin naman ang dahilan ng mga albularyo. Sino ba namang mag-aalay ng buhay para sa problema ng iba, hindi ba? Tio, wala ka bang kilalang dibino? Sa pagkakatanda ko, minsan ang naibahagi ni Lolo na dibino ang tumulong sa mga ninuno natin noon para makaligtas. Baka meron pang dibino sa panahon na to. Wala na tayong ibang maaasahan. May kilala ko, pero hindi ko alam kung mahihingian natin ng tulong. Minsan ang nasiraan ng bait yun Nasobrahan siguro sa taas at lawak ng kaalaman. May insidente na rin na nagkamali. Imbis na makatulong, siya pa ang nagpahamak ng pasyente. Ano, itutuloy pa rin ba natin? Nagdadalawang isip si Benji. Matapos timbangin ang sitwasyon, dito na siya sumagot. Siguro wag na lang po. Kung may diferensya ang tutulong sa atin, baka lalong lumala ang kalagayan. Naghahanap ka tayo ng paraan para makaligtas sa banta ng sandugo Tapos malalagay pa tayo sa alanganin. Yun na nga din O siya, umuwi na lang tayo.
Pinalipas sa mga araw. Naging kampante din dahil wala nang bakas sa mga kalaban. Kaso nga lang ang inaakalang kapayapaan, paghahanda lang pala para sa mas malaking sakuna. Isang gabi habang nag-aayos ng mais sa kamalig, napansin ni Tia Belen ang tao na nakatingin sa pintuan. Kasywal ang pagtawag niya dahil kakilalang kapitbahay. Kinakausap pero hindi nilingon dahil abala ang atensyon sa ginagawa. Nang makaramdam ng kilabot dahil hindi sumasagot, dito na binalingan pero huli na ng mapagtantong kalaban. Oras nang mapansin ni Benji ang pagkawala ng tiyahin. Tinawag sa kamalig pero walang sumagot. Kinutuban kaya dali-daling nagtungo at naabutan nitong nakahandusay. Mulat ang mga mata. May bakas ng pagkakasakal sa leeg. Awang ang bibig. Putlang-putla. Anong nangyari? Belen, gumising ka. Bahal, gumising ka. Dali-daling nagbitbit ng sulo at sinuyod ang paligid. Mula sa unahan, tanaw ang kahina-hinalang tao. Taglay ang itsura ng kapitbahay pero hindi nagpalinlang si Benji. Nagsindi ng isa pang sulo at binato rito. Agad namang umiwas at naglaho sa dilim. Sinundan pero natigilan ng mapagtantong may nag-iintay sa unahan. Sa puntong ito, hindi lang isa o dalawa ang kalaban, hindi na mabilang. 6 mo'y nakaharap sa 100 patay. Iwinasiwas ni Benji ang sulo. Hindi lang pala sa malayo, meron din sa malapitan. Malakas ang amoy na nagdudulot ng pagkasakal. Dali-daling bumalik ng daanan. Humabol ang mga ito, pero hindi nakalapit ng magpakawala na nag-aapoy na pana ang tiyuhin. Mga limaw, sige hali kayo. Ipakita niyo ang bangis katulad ng walang awang pagpatay sa asawa ko. Ano? Bakit hindi kayo makalapit sa apoy? Hindi ba patay na kayo? Ano pang kinakatakot niyo? Sinundan nito ng orasyon ni Benji nang ilabas ang habak na naglalaman ng dugo mula sa mga yumaong ninuno. Isa-isang umatras sa mga ito. Pag-alis ng kalaban, kusang naapula ang apoy. Mahabang katahimikan ang namayani. Nagluluksa sa pagkasawi ni Tia Belen. Nahati naman ng pag-iisip ni Benji. Hindi maiwasang sisihin ang sarili sa nangyari. Sa loob ng binata, kung hindi siya dumating sa bahay na mag-asawa, payapa sana ang mga ito. Nang mapansin ng tiyuhin ang pananahimik, kagad itong lumapit para damayan siya. Iyo, wag mong sisihin ang sarili mo. Walang sino man ang may gusto sa nangyari. Kahit ako kung sana sinamahan ko ang tiyahin mo, may liligtas ko pa sana siya. Pero hindi ito ang panahon para magluksa. Buo na ang pasya ko. Hihingi tayo ng saklolo sa dibinong kakilala ko. Minsan man siyang nawala ng wisyo, baka umabot sa punto na meron pa rin siyang maitulong. Hindi po ba delikado, Tio? Ikaw na rin ang nagsabi na minsan ang nasiraan ng bait ang dibinong yan. Paano kung salip na itaboy, ipagkanulupa niya tayo sa mga kalaban? Pero paano kung siya ang susi para mapuksa ang sumpa ng angka natin? Iyo, hanggat dumadaloy sa dugo natin ang sumpa ng sandugo, hindi tayo lulubayan ng isinumpang kaluluwa. Hindi lang ito simpleng espiritu, alagad ng kadiliman at impyerno na walang ibang layon kundi patayin ang bawat henerasyon ng angka natin. Nang maramdaman na desperado si Tio Franco, inihanda na lang din ni Benji ang sarili. Napadpad sa balwarte ng dibino. Liblib pero mararamdaman ang lakas ng puwersa. Sobrang tanda na ng dibino at hindi mo aakalaing tao pa. Mahaba ang buhok, balbas, maging ang kasuotan. Medyo nangangamoy lupa.
Pero sa oras sa pinagbuksan ng pintuan, handa itong mag-alay ng tulong. Pumarito pa rin kayo sa kabila ng pag-aalinlangan. Ganyan ba kayo kadesperado? Kawanigo, ipagpatawad mo ang pambubulabog namin. Alam kong matagal ka nang hindi tumatanggap ng kliyente, pero desperado na po kami. Isinumpa ang angka namin, ang dugong nananalaytay sa ugat. Ito ay dahil sa sandugo sa pagitan ng mga ninuno at mangkukulam noon. Hindi pagkakaibigan ang nakuha namin kung hindi sumpa. Sumpang dadali namin sa kabilang buhay. Nasawi na ang asawa ko kamakailan lang. Nabalitaan ko ang tungkol sa sumpa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng tsansa na makausap ang parte ng angkan nyo. Etong binata, malaki ang laban niya sa isinumpang kaluluwa. Bakit hindi siya kumikilos? Po, ako, paano ako lalaban? Sa pagsibol ng sumpa, nagtakda din ang pagsilang ng dugong pupuksa. Taglay mo ang dugo na yon, iho. Kumpara sa mga kaanak mo na pinerwisyo ng sumpa, ikaw ang mas hinahabol ng mga ito. Gusto ka nilang patayin habang hindi mo pa nalalaman ang silbi ng pagkatao mo. Sa oras sa mapagtanto mong ikaw ang makakapuksa sa kanila, dito magtatapos ang sumpa. Teka, sandali lang ho. Ako ang pupuksa ng sumpa. Sa paanong paraan? Anong kinalaman ng dugo ko sa sumpang yan? Katulad ng sinabi ko, katumbas ng pagsilang ng sumpa ay ang pagsilang ng dugong pupuksa. Ilang henerasyon ang dumaan bago ka isinilang. Ilang siglong naghirap ang angkan mo dahil sa sumpang ito. Panahon na para tuldukan mo ang lahat. Hinila ni Benji ang chewin sa labas. Huminga muna ang binata bago nagsalita. Tiyo, ako natatakot sa sinasabi ng Divino eh. Ang alam ko lang, meron akong hawak na abak na kayang magtaboy ng kalaban. Sigurado ba tayo sa sinasabi niyang dugo ko ang pupuksa ng sumpa? Iyo, kung sa tingin mo kaya mo, subukan natin. Pero kung hindi, hindi rin ako makakapayag na magsakripisyo ka. Marami nang nasawi sa angka natin. Ayoko nang madagdagan pa. Bumalik ang dalawa sa loob. Nagpaturo ng gagawin. Sa katanungan na yan, ang binata lang ang nakakaalam ng sagot. Wala akong ideya kung paanong pupuksain ng dugo mo ang sumpa. Pero totoo na ikaw ang susi para matapos ang lahat ng ito. Ang may tutulong ko lang, basbasang kayong dalawa, lalo na itong binata. Sa ilalim ng salita ni Kawaniko, kinargahan ng basbas ang magtiyo. Pero mas mataas kay Benji. Kinuha din ito ang habak para dasalan. Bago umalis, binigyan ng sulo. Ang sulo na ito, hindi namamatay ang apoy sa oras na sumiklab. Hindi rin kinakailangan sindihan dahil kusa itong mag-aapoy sa oras na maramdaman ng kalaban. Sundin mo lang ang nilalaman ng diwa mo, iho. Hayaan mong kumilos ang iyong sarili nang naaayon sa kagustuhan nito. At panghuli, mag-ingat, huwag magpadalos-dalos, huwag magpapalin sa mga kalaban. Tatandaan namin ang lahat, Kawaniko. Maraming salamat. Sa oras na maging maayos ang lahat, babalikan ka namin. Sa pagbaybay pa lang ng Dan, kapansin-pansin ang umaaligid na kalaban. Nakiramdam si Benji sa sarili. Hindi pa oras para umatake, kaya nagpatuloy ang paglalakbay. Hindi pa nakakalayo, bumungad ang hanay ng isinumpang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, nagnakaw ng katawan. Hindi katawan ng buhay na tao, kundi mula sa sementeryo. Hinanda ni Benji ang sulo. Katulad ng sinabi ng matandang Divino, kusang nagsindi ang sulo. Mahina ng una, at sa paglitaw ng iba pang nakakubling kalaban,
Sumiklab ang apoy. Naramdaman na rin ng binata ang puwersa na nagmula sa katawan. Kung ako man ang tatapos ng sumpang ito, handa akong magbuwis ng buhay. Tio, maligaya akong nakilala kita. Patawarin mo sana ako sa nangyari kay Tia Belen. Huwag ka munang magpaalam, iho. Hindi naman ikaw ang mamamatay sa digmaan na ito, kundi ang mga halimaw. Handa ka na ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero makikisali pa din ako sa laban. May basbas naman ako ni Kawanigo. Basbas na hindi mabibili ng kahit na sino. Naunang sumugod ang mga kalaban. Gumanti naman ng atake si Benji. Katulad ng sinabi ng Dibino, hindi namamatay ang apoy ng sulo. At ang epekto nito sa kalaban, kaunting dampi ng apoy sa balat ay napuksa na kagad. Tuloy ang hataw ng sulo. Hampas ng hampas. Nahirapan sa paglapit ang mga kalaban matapos makita ang nangyari sa mga kasama. Wala ni isa ang lumapit. Kanya-kanya sa pagtago sa dilim. Mahirap ngang patamaan ng itaka mga kalaban dahil parang hangin. Pero kapag sulo, umaapoy. Nababawasan sila. Pero parang ganun pa din karami. Yun nga din po ang napapansin ko, Tio. Baka hindi talaga napupuksa ang kalaban. Kaluluwa na sila. Baka ang ginamit nilang katawan lang ang napuksa. Naging alerto muli ng sumugod ang mga ito. Biglaan kung kaya't hindi nakailag. Parehong tumalsik. Pero kagad bumangon si Benji para salubungin ang mga ito. Walang tigil sa pag-unday ng sulo. Winasiwas ng winasiwas. Hampas dito, hampas doon. Sinabayan din ng pag-oorasyon. Pagpapamalas ng bisa ng habak. Sa kabutiang palad na malaya na lang na unti-unti nang nawala. Naglaho man, alam ng binata na hindi dito nagtatapos ang laban. Pansamantalang nakahinga dahil muling tumahimik ang kalaban. Gayunpaman, walang tigil sa pagbabantay ng galaw sa paligid. Salitan sila ni Tio Franco sa pagbabantay tuwing gabi. Hindi hiniwalay ni Benji ang solo ng Dibino. Hindi rin hinayaang maapula ang pagsusunog ng bakuran sa pagsapit ng takip silim. Lahat ng gasera sa loob ay nakasindi. Ganito ang sitwasyon sa paglipas ng mga araw. Bumalik ang magtiyo sa tahanan ng Dibino. Naabutan nitong kakabalik lang ng wisyo. Kawanigo, pwede ka na po ba naming makausap? Pasensya na kung nagambala ka namin uli. Mabuti nga dumating kayo ngayon na bumalik na ako sa wisyo. Paminsan-minsan, sinusumpong ako pero huwag kayong mabahala. Nasa tamang pag-iisip na ako. Nakaharap nyo ang isinumpang kaluluwa. Naging maayos ang laban pero hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Mamayang gabi, susugod muli sila. Asahan mo, iho, kailangan mong magbuwis ng buhay. Teka, sandali lang naman po. Magbuwis ng buhay kagad. Buhay ni Benji. Hindi ba pwedeng sabay na lang namin labanan ng mga kalaban? Katulad ng sinabi ko, nananalaytay sa ugat ng binata ang dugo na pupuksa sa sumpang ito. Kung gusto niyong matigil, kailangan magbuwis ng buhay ng binata. Hindi literal na kamatayan. Kailangan mo lang bumigay ng kaunti. Nagkatinginan ang magtiyo. Kung nag-aalala si Tio Franco, buo naman ang pasya ni Benji. Sa pagsapit ng gabi, nakaharap na naman ang mga kalaban. Sa pagkakataong ito sa mismong tahanan, mabuti na lang malayo ang mga kapitbahay, kaya sila lang din ang nakakaalam ng pangyayari. Inihanda ni Benji ang sulo at nang kumilos pasugod ang mga kalaban, binuhos na rin ang lakas. Paulit-ulit na nag-orasyon, sabay sa unday ng sulo. Unang sandali pa lang nabawasan na ang kalaban. Tinodo na. Walang sinayang na oras.
Nang mapansin na mabilis na patumba kapag tinamaan sa muka, mukha na ang pinunterya ng binata. Sa bawat paghambalos ng sulo, maging hangin nag-aapoy. Susundan nito ng paglaho ng kalaban. Sa kabilang banda, si Tio Franco ay ginagamit ang nag-aapoy na pana. Maraming napatay na kalaban. Ipagpatuloy mo lang, Benji. Saka lang tayo tumigil kapag naubos na ang mga buwisit na yan. Bagyang napatras si Benji nang masalayan ang kadiliman. Mula roon, kitang-kita ang pagmamarcha ng mga kalaban. Doble ang dami sa unang grupo. Inipon ng lakas at sinalubong ng atake. Walang tigil sa paghambalos ng sulo. Tumatalsik ang mga kalaban pero bumabangon para sumugod muli. Kumpara sa unang kalaban, doble din ang lakas ng mga ito. Hindi basta-basta napupuksa. Kinakain ang apoy ng sulo. Nang tumalsik matapos tamaan ng atake, sumagi sa isip ang sinabi ng Dibino, ang pagbubuwis ng buhay. Kung dugo ang simula ng sumpa, dugo din ang tatapos. Humugot ng punyal, sinugatan ang kanang palad. Muling sumugod. Pinili ang pinakamalakas na hanay ng kalaban. Nang makatsyempo, dinaplisan ang palad nito. Wala mang sugat, wala mang dugo. Pinagdikit ang mga palad. Sinabayan ng hagupit ng sulo. Sa parang ito, malaki ang pagbabago ng laban. Umangil ng napakalakas. Idiniin ni Benji ang pagkakahawak sa palad. Nagpakawala ng nakakabinging sigaw bago napuksa. Sabay ang lahat at sa isang kurap. Amoy na lamang ang natira sa hangin. Napalood si Benji dala ng paghahabol ng hininga. Tuloy ang pagdurugo ng palad. Malapot na malapot ang dugo. Kahit anong pagpipigil, umaagos pa rin. Nangihina na ang binata. Kumapit ka lang, Benji. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Hindi mo ko pwedeng iwan. Ang sabi ni Kawanigo, hindi literal na kamatayan na mangyayari. Pero bakit parang kukunin ka na? Si Tio naman hindi naman ako mamamatay. Nanghihina lang ako. Ilang sandali pa. Tumigil na ang pagdurugo. Kaso nga lang, inabot ng ilang buwan bago tuluyang bumalik ang lakas. Sa araw na nakuha ng tumayo ng binata, binisita nila muli si Kawaniko. Pero naabutan nila ito. Wala ng buhay. Nakaupong nakatitig sa altar. May hawak pa itong libreta. Nagbigay galang na lamang sila sa bangkay. At si Benji, piniling ibalik ang sulo. Maraming salamat sa tulong mo, Kawaniko. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, Kawaniko. Maraming salamat. Sa loob ng binata, may kaunting panghihinayang dahil umabot pa ng ilang taon bago natuklasan na nasa ugat niya nananalaytay ang dugong tatapos sa sumpa. Maraming nadamay, maging si Tia Belen. Pero ganun pa man nagpapasalamat pa rin dahil sa huli. Tapos na ang kalbaryo ng ugat ng sumpa. Tapos na ang kalbaryo ng sumpa ng pagkakaisa. O mas kilala sa katawagan na sumpa ng sandugo.